So mayroon pong breaking news ngayon mga sangkay, no? International. Mayroon pong isang sasakyan na naman pong pamhimpapawid na may sakay pong nasa 80 katao or 80 na mga tao na nasa loob. Itong eroplano mga sangkay ay nagkaroon po ng isang problema at pag-usapan po natin dahil ayon po sa balita, mukhang ang tindi po ng nangyari. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back. Alright, nakakalungkot itong nangyayari ngayon mga sangkay at hindi ko alam ano nangyayari sa aviation. Marami pong mga sasakyang panghimpapawid, mga pampasaherong sasakyan po ito mga sangkay, o maging private man, nagkakaroon po ng pagkahulog. No? Medyo, alam nyo, nakakatakot na tuloy sumakay ngayon ng mga sasakyang ganito mga sangkay, like sa eroplano, no? Dahil nga po sa mga nangyayari. Alamin po natin dahil isa daw po itong eroplano from Canada mga sangkay. At alamin po natin dahil ang dami palang sakay nito. Diyos mio marimar. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Road to 2 million subscribers na po tayo. At kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, alright? Ang gawin nyo lamang, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, nakakakilabot, nakakagulat, nakakalungkot, sari-sari na pong reaksyon mga sangkay. Dahil nga po, nakaraan, napag-usapan nga po natin itong isa pong sasakyang panghimpapawid din doon sa Amerika na may sakay po na pulis from our country mga sangkay at nandun po siya para sa kanyang trabaho. Ngunit ayun nga po, kasama po siya sa mga nadamay at sumakabilang buhay. At eto na naman guys, parang ayaw po tayong tigilan. No, mukhang tama ang hula na may mga, sa taong ito, maraming araw pong mga sasakyang panghimpapawid ang magkakaroon po ng isang mga problema, pagkahulog, at kung ano-ano pa mga sangkay. At ngayon, nagaganap nga po. Tingnan niyo po ang balitang ito. Ito kapapasok lamang pong balita na ito mga sangkay, no? Ngayon lamang po, as in, ngayong oras na to habang pinapanood nyo to, ayan po, ilang minuto pa lang, di ba? Nakikita nyo naman, mga sangkay. 12 minutes, 19 minutes, ganun pa lamang. Isa pong nagngangalang Delta plane. Ito po ay sasakyang panghimpapawid from Canada, mga sangkay, na nagkaroon daw po ng isang horror na pangyayari. Makikita nyo po yung mga larawan naman, di ba? Makikita nyo, nakabaliktad na po siya. Ito po ay malaking upang pasahirong sasakyan, panghimpapawid, mga sangkay, na may sakay daw po na 80 katao. Ayan po, makikita po natin dito sa report na talagang ang tindi ng nangyari. Ang tanong kasi dito, kamusta yung mga sakay? Ayos lang kaya sila? Ngayon, eto, tingnan po natin ang balita mga sangkay. We have breaking news from Pearson Airport where a plane has crashed. Peel Police has confirmed to CP24 that it is responding to the airport for a plane crash. You can see here, this is live video. Ayan po. Ang makikita nyo dito mga sangkay, sobrang snow ngayon. Doon po sa like America at sa Canada at iba pang mga lugar sa West. Punong-puno po ngayon ng snow. Ito po yung malaking problema nila ngayon mga sangkay. Kung mapapanood nyo po yung mga video po natin sa Sangkay Revelation, sa kabila kong YouTube channel, mapapag-usapan po natin ito eh. Ito mga nangyayari ngayon sa US at maging sa Canada mga sangkay, iba't ibang klaseng kalamidad. So, punong-puno po ng snow. Isa sa nakikita nilang reason, mga sangkay, is kaya daw po bumaliktad yon. Kung titingnan, mamaya ipapakita ko po sa inyo. I think, kung hindi ako nagkakamali, ito po yan, mga sangkay. Kaya daw po siya bumaliktad dahil daw po sa snow. Nagka-problema daw po yung pagbaba. Of Pearson Airport, a jet can be seen on the tarmac. This is from Chopper 24. Paramedics say that up to 8 people are hurt. Pearson Airport says that the Delta Airlines flight from Minneapolis crashed on landing, and CP24 does have a crew heading to the scene. Stay with us for more on this developing story. Palanding na mga sangkay, nangyari pa yun.
Sabi ng mga nagko-comment, another one? What's going on? Sabi naman ng isa, why are there even planes in the sky at this time? So marami pong kinakabahan na, no? Ang dami pong natatakot. Bakit po ito nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo, mga sangkay? Hindi lamang po kasi ito doon sa US at hindi lang sa Canada. Marami pa pong mga bansa, mga sangkay. Yung pinakauna nga po noong 2024, di ba? Noong December, nag-umpisa po kasi talaga ito noong December. Tapos sunod-sunod na po, halos wala na pong kakapusan ito. Hanggang ngayon, oh, tingnan nyo po yung video, mga sangkay. Ayan po siya, oh. Tingnan nyo po yan. Nakabaliktad na siya. Toronto. We just landed. Grabe, tingnan nyo, oh. Yan na po yung itsura niya, mga sangkay. So, ang tanong dito, kamusta kaya yung mga sakay? 'Di ba? Kamusta yung mga sakay dito? May Pinoy bang sakay dito, mga sangkay? Ano ba ang nangyari sa mga sakay? Grabe, men. Alam nyo, marami na tuloy ngayon ang natatakot sumakay sa mga sasakyang panghimpapawid. Kasi nga po, tingnan nyo po yung nangyayari ngayon sa iba't ibang mga sasakyan na ito. 'Di ba? Ano ba ang problema? Ito naman, sinisisi po nila yung snow daw. Ito daw po yung pinaka-reason talaga. Ano yun, nadulas? O, diba? Yan po yung, yan, mga pasahero po, mga sangkay, bumababa. Yan po sila. So, ito po yan, mga sangkay. Yan siya, oh. So, ngayon, tingnan po natin ang update tungkol dyan. Kung mayroon bang mga pumanaw. So, isa pong Delta flight, isang sasakyang panghimpapawid doon po sa Toronto, ang nagka-problema at bumagsak po nung sila po ay pababa na. Ayan po. Ngayon lang po ito, mga sangkay. Ayon sa report, may 8 kataong na-injure, mga sangkay. May 8, no? 8 tao ang injured. At tingnan po natin kung ito ang good news. Mukhang wala po ata, mukhang okay naman ata. Ayun po dito kasi, mga sangkay, 80 ang passengers po dito. At crew. So, sa 80 pala na passengers, mga sangkay, mayroon pang crew. So, ilan po sila lahat niyan? Ayan po, Flight 4819. Ngayon, ang tanong dito, mayroon bang ano? Kamusta yung mga sakay dito, mga sangkay? Ito yung cause. Ito yung dahilan daw. What caused the plane to flip and catch fire was not immediately clear. So, hindi pa raw po klaro kung ano pa talaga yung reason. Pero ayon daw po sa investigation, okay, hindi pa clear, pero nagsasagawa na po ng investigasyon. Doon sinasabi, dahil daw po sa snow, mga sangkay. So, ang kinagandahan lamang po dito, wala pong may pumanaw. So, ayon po dito, mga sangkay, oh. Critical, pero hindi po, ayan po, non-life threatening po siya, eh. May mga injuries lang, mga sangkay, pero hindi po humantong sa may mga pumanaw. Hindi po tulad sa nakaraan. Pero, grabing experience yan, mga sangkay. Ayan o, tingnan nyo po mabuti. Katakot-takot po yan. Isipin nyo kung kayo ang sakay niyan. Diyos mio, Marimar. Just imagine kung gaano ka nakakatakot ang magiging experience nyo niyan. So, nangyari daw po ito, mga sangkay. Ito to. Close until mga 4:30 p.m. Doon po ito sa Canada. Ay, naku po, anong nangyayari? Alam niyo, ito yung tanong ko talaga na gusto kong malinawan. Anong nangyayari sa aviation? Diba? Ayan po, ang balita dito, all expected to survive. So, ibig sabihin, kahit papano,
Thank God kasi survivor lahat. Doon may mga injury nga lang. Pero grabe rin, no? Siguro nag-pray talaga yung mga sakay nito kasi kung walang prayer to, tingnan nyo po yung itsura eh. Tingnan nyo po yung itsura ng sasakyan ito. Ayan po, tumaligtad po talaga. Yan, no? Ay, nako. Well, ano po ang inyong opinion? Ano sa tingin nyo itong mga nangyayari ngayon sa mga sasakyang panghimpapawid na nagkakaroon ng problema? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.